Beijing and Manila trading bombs over the South China Sea once again. The Philippines says two of its Coast Guard vessels were rammed and damaged by Chinese Coast Guard ships in the West Philippine Sea. Kumusta mga kasaliksik? Dalawang barko ng Philippine Coast Guard o PCG ang malubhang nasira matapos bumangga. Sa mga barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Escoda o Sabina Shoal noong Lunes ng madaling araw. Ayon sa PCG, nagiging mas agresibo ang China sa pagtutulak ng kanilang pag-aangkin sa South China Sea. Sa mga nakaraang buwan, ilang beses nang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng South China Sea, kabilang ang Ayungin o Second Thomas Shoal, kung saan matagal nang naka-station ng isang barkong pandigma ng Pilipinas. 菲律宾海警4411、4410船，这里是中国海警。 Noong Lunes, parehong kinumpirma ng Pilipinas at ng China ang pagbangga ng kanilang mga barko malapit sa Escoda Shoal na nasa 140 kilometro mula sa Palawan at 1,200 kilometro mula sa Hainan, ang pinakamalapit na teritoryo ng China. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG, una daw bumangga ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa BRP Bagakay na nagresulta sa pagkabutas ng bahagi ng barko ng Pilipinas. Sa sumunod na insidente, nagkaroon ng ikalawang banggaan na nagdulot naman ng pinsala sa railings ng BRP Bagakay at nag-iwan ng 1.1 meter na buta sa BRP Cape Engaño. Naglabas din ang Pilipinas ng mga larawan na nagpapakita ng matinding pinsala sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabilang banda, iginit naman ng tagapagsalita ng China Coast Guard na ang mga barko ng Pilipinas ang nagmaneho ng hindi propesyonal at mapanganib, dahilan para sa pagbangga. Mariin ding pinabulaanan ng China ang mga paratang ng Pilipinas na iligal na pumasok ang kanilang mga barko sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council ng Pilipinas, ang mga barko ng Pilipinas ang nasiraan at hindi ang kabaliktaran. Dagdag pa niya, nagpatuloy naman daw ang misyon ng mga barko ng Pilipinas na maghatid ng supply sa mga isla na okupado ng bansa sa Spratly Group. Sa gitna ng mga insidente, nanatili namang determinado ang ating bansa na ipagpatuloy ang ating misyon sa West Philippine Sea at patuloy nating iginigiit ang ating soberanya. Patuloy nga din ang panawagan ng Pilipinas sa pagsunod sa mga international law upang maiwasan ang mas matinding tensyon sa rehiyon. Pero bago mangyari ang lahat ng ito, matatandaan na 2 araw bago ang insidente ng pagbangga ng barko ng China ay nagbigay ng pahayag ang PCG. Pinahayag kasi ng Philippine Coast Guard o PCG noong linggo na ang Escoda Shoal, kung saan nakadaong ang barkong BRP Teresa Magbanwa, ay bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Dahil dito, may karapatan daw ang PCG na magsagawa ng operasyon sa nasabing lugar. Tinitignan ng mga eksperto na ito ang dahilan kung bakit napikuna naman ng China. Ayon pa nga kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, walang batayan ng China sa kanilang diplomatic protest laban sa di umano'y iligal na pagdaong ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ipinunto ni Tariela na ang shoal na ito ay sakop ng EEZ ng Pilipinas, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 RB12 ruling. Dagdag pa ni Tariela, hindi kailangan ng PCG na humingi ng pahintulot mula sa ibang bansa para mag-operate sa Escoda Shoal. Binanggit din niya na dapat nang itigil ng China ang pagbanggit sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dahil hindi naman nila ito sinusunod. Tinukoy din ni Tariela ng mga aksyon ng China tulad ng pag-deploy ng kanilang Coast Guard at naval assets sa Escoda Shoal ay nagpapataas ng tensyon at nakakasira ng katatagan sa rehiyon. Anya, ang layunin ng PCG sa lugar ay protektahan ng karapatan ng Pilipinas at labanan ng mga ilegal na aktibidad na nakakasira sa marine environment ng bansa. Sa kabila ng protesta ng China na nagsasabing ang BRP Teresa Magbanwa ay lumalabag sa kanilang soberanya,
nanindigan ng PCG na ang kanilang operasyon sa Skoda Shoal ay lehitimo at naaayon sa mga international na batas. Pero para naman sa karagdagan at detalyadong kaganapan, ikinuwento ni Commodore J. Tariela ang buong kaganapan kung saan sinabi niya na ang BRP Cape Engaño ay nakaranas ng agresibong maneuvers mula sa isang barko ng CCG habang naglalayag ito 23 nautical miles timog silangan ng Skoda Shoal bandang 3:24 ng umaga na nagresulta sa pagkakaroon ng butas sa deck ng barko. Dagdag pa ni Tariela, makalipas ang 16 na minuto, bandang 3:40 naman ng umaga, ang BRP Bakagay na nasa 21.3 nautical miles mula sa Skoda Shoal ay nabangga ng 2 beses. Mula na naman sa barko ng China na nagdulot din ng pinsala sa barko. Sa kabila ng mapahayag ng Chinese state media na ito ay isang glinching collision, mariing ipinahayag ng Pilipinas ang karapatan natin sa Skoda Shoal at patuloy na pinapalakas ang ating presensya sa lugar. Sa katunayan, ang BRP Teresa Magbanwa, isang 97 meters multi-role response vessel ng PCG, ay nakadeploy na sa Sabina Shoal mula pa noong April 16 bilang tugon sa mga hinihinalang reclamation activities na ginagawa ng China sa nasabing lugar. Samantala, ayon naman kay Ray Powell, Director ng Sealight at Program Head ng Stanford University's Gordon Nutt Center for National Security Innovation, ang mga hakbang ng Beijing sa Skoda Shoal ay nagpapakita ng intensyon nitong maging mas agresibo sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, ang mga aksyon ng CCG ay malinaw na naglabag sa mga pandaigdigang batas pandagat at regulasyon. Sa kabilang banda naman, bagaman nagpahayag ang Global Times, ito ay isang Chinese publication na di umano ay may plano ang Pilipinas na magtayo ng tinatawag nilang forward deployment base sa lugar. Mariin itong itinanggi ni Commodore Tariela na tinawag na walang basehan ang naturang pahayagan. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Samantala, hindi naman nagpahuli ang Amerika na ating kaalyado dahil kinundina ng Estados Unidos ang mga mapanganib na aksyon ng China laban sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea, ayon sa pahayag ng US State Department nitong Lunes. Pero baliktad naman dyan ang patuloy na sinasabi ng China dahil para sa kanila, ang Pilipinas daw ang nanagasa sa kanilang barko. Inakusahan ng China ang Philippine Coast Guard ng pananagasa sa kanilang barko sa kabila ng umano'y paulit-ulit na babala mula sa Chinese Maritime Police. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, ang aksyon ng Pilipinas ay itinuturing nilang malaking paglabag sa kanilang soberanya. Hindi nga lamang ito ang pangyari sa nagdaang mga araw dahil matatandaan din na noong nakaraang linggo lamang ay nagalit si President Marcos dahil sa pangaharas naman ng mga Chino sa aircraft ng Pilipinas. Kaya naman, ang ginawa ng Pilipinas tungkol dito ay nagpadala ang Department of Foreign Affairs o DFA ng bagong diplomatic note sa China matapos ang insidente ng pagpapakawala ng flares ng isang eroplano ng People's Liberation Army Air Force o PLAAF sa daraanan ng isang eroplano ng Philippine Air Force o PAF na nagsasagawa noon ng routine maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Pero ang tanong ay sapat nga ba ito? Maraming naniniwala na walang mararating ang pagpoprotesta natin. Kaya nananawagan naman ang ilang mambabata sa DFA na gumawa ng mas konkretong hakbang upang mapigilan ng mga pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak ng isang tagapagsalita ng DFA na bukas sila sa pakikipag-usap sa China at kanilang tatalakayin ang insidente sa susunod na bilateral consultation mechanism meeting tungkol sa West Philippine Sea. Sa panig naman ng China, ipinagtatanggol nila ang kanilang aksyon at sinabing legal nilang pinalayas ang eroplano ng Pilipinas noon na lumalabag sa kanilang sinasabing soberanya sa Bajo de Masinloc. Patuloy din nilang itinutulak ang kanilang pag-aangkin sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Scarborough Shoal na nagiging dahilan ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, ang malaking tanong ay ano naman kaya ang gagawin ng Pilipinas para muli na namang ipagtanggol ang ating mga sasakyang pandagat sa tahasang pang-aabuso sa atin ng mga Chino.
Ilang barko pa nga ba ang kailangang masira at ilang buhay pa ng ating mga kababayang marino ang dapat isugal para matapos na ang alitan sa pinag-aagawang teritoryo? Pero hindi lang yan ang pinangangambahan ng mga tao, maging ng ating gobyerno. Dahil sa katunayan yan ay pwedeng maapektuhan ng ating ekonomiya kung magpapatuloy ang ganitong alitan. Maraming mga negosyo ang babagsak, lalo na at marami sa mga produkto natin dito sa Pilipinas ay ginagawa at galing pa sa China.